Grabe, ang dami natin today, no? Papatapos sa incentive. Kompleto na ba stamps? Anyhow, palakpakan natin yung magaling nating host for today. Alam nyo, gusto ko lang acknowledge, no? Isa talaga siya sa mga negative na families. Hindi may mga family, yung family mo na dapat susuportahan ka sa business, sila pa yung ayaw kang magnegosyo. Meron ba dito mga ganon? Negative yung mga family? Ayan, thank you so much. No, ngayon, isa na rin sa mga, kaka-give me 5 na lang din, palakpakan natin. Balita ko, mag-rank up yan eh. Anyhow, para po sa lahat, meron pa dito mga bago, mga 6 months and below, taas ang kamay. Sige, gusto ko lang makita. Kasi i-adjust natin yung ating talk eh. 6 months and below, okay. 7 months to 2 years, taas kamay. Okay, madami-dami na din. Yan yung mga dapat nasa Ruby na eh. Sino dito yung mga 3 years, 2 years, and above, mga inugat? Gusto ko lang before I proceed, no, acknowledge ko lang din, palakpakan natin yung mga Diamond Elite Executives natin nasa likodan. And of course, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga viewers online and yung mga BODs po natin na nag-set ng ganitong time para matuto, hindi lang yung mga matatagal na, even yung mga bago. No? So, let's proceed. By the way, my name is RJ Gole Cruz. Sino po dito yung first time akong makita? Ayan. Wala pong TV. Hindi na uso, no? TikTok na lang. Hindi pa naman ako ma-social media. Anyhow, my name is RJ Gole Cruz. Ako po ay isang seafarer before. If you want to hear my testimony and sharing, we have a lot of those on social media. Hindi ito time to testify. Pero isa po ako sa mga nabago ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Alam mo ba, yan na yung future millionaire ng IM Worldwide. Alam nyo, nakakatawa, biglang ko lang din kayo ng goal, no? Pagpasok po kasi, probably this will be my last training this year. Bago pumasok yung 2023, talagang isa sa mga finast natin and pinag-pray talaga natin. Dalawa kasing target yung dapat mong i-goal pagpasok ng 2024. Ano yun? Dalawa lang naman yan. Yung maintaining income na gusto mong ma-achieve and yung income na gusto mong ma-hit. So, sino po dito yung nagme-maintaining income na ng minimum 5,000 per month? Guys, let's just be realistic ha. Minimum 5,000 per month. Taas kamay. Yung kahit wala nang ginagawa, 5,000 per month ka na. Diba? Minsan kasi, pag kinumpare mo sa top mentors, and laki ng sa kanila, 100,000, 200,000, million per month passive. Means, lahat kami nagsimula sa maliit. Pero kung yan ay 5,000 at yan ay passive, palakpakan mo yan. Meron bang opportunity sa labas nagbibigay ng passive income? Wala. Yung wala kang gagawin, kikita ka? Wala. Saan lang meron? I am Worldwide. Kaya nga kahit 1,000, dapat grateful ka eh. No? 2,000, dapat grateful ka eh. Eh, paano pa kaya pag million na? So, nung 2023, just to give you an idea, no? Nung 2023, pagpasok po niyan, talagang ang sabi ko talaga, ang goal ko po, mag-maintaining ako ng 500,000. Tapos, ang pinaka-rich na, pinaka-mataas na ma-hit ko sa loob ng 1 buwan ay 1 million. Kasi never ko po na-experience yun. Dito kasi sa IM Worldwide, stage by stage yan. Dadaan ka talaga. Mag-i-start ka na ang regular income mo ay 4 digits. Di ba? I'm talking about regular, ha? Yung wala ka nang ginagawa. Hindi yung nag-give me 5 ka ng 1 beses and then nag-just for you ka ng 1 beses tapos, stop ka na. Di ba? May mga kilala kayong ganyan. After mag-give me 5, mag-just for you, namamahinga. Akala ang yaman na eh, no? Okay yun, part ng complan yan, maximize natin. Pero again, nag-IM Worldwide ka for time and financial freedom. You want passive income. Sino dito yung gusto ng passive income? Di ba? Hindi pong nagbabakasyon, galing Singapore. Di ba? Tapos may milyones sa e-wallet. Sino gusto ng ganon? O, di ba? So, mentors, that's why you have to appreciate. This coming 2024, mag-target ka na. Ano yung maintaining income na gusto mo?
syempre, ibe-base mo yan sa current na kinikita mo. Kung ang kumikita ka ngayon ng, let's say, nasa 10,000, let's say, ayoko na magpataas sa kamay, nasa 10,000 na sa loob ng isang buwan, passive yung kinita mo. Yung wala kang ni-refer, ang goal mo, yun yung minimum mo. Kung nasa 10,000 ka, pwede kang mag-set ng 30,000, 50,000. Always make your goal realistic. Kasi guys, if i-hype mo yung sarili mo, mababaliw ka lang. Tapos mapofrustrate ka kasi kahit anong hataw mo, sabi mo parang buti pa sila. No. Mapofrustrate ka, mababagalan ka sarili mo kasi i-compare mo yung sarili mo sa iba. So you make your goals realistic. For example, ngayon, sino dito yung itataga sa bato, magmi-minimum 50,000 monthly next year? Taas ang kamay. Minimum 50,000 passive. Sige, tignan natin yan, ha? Oh. Kita kayo sa camera, guys. It's a big thing, no? Tama, malaking bagay na yon. Kasi kung ikaw ay nagmi-minimum 50,000 by 2024, magkano na lang ang income mo by 2025? Baka nagmi-minimum 100,000, 200,000 ka na. Pero, kailangan mong i-keep at i-maintain yung 50,000 monthly. Kasi if hindi mo i-maintain yun, guys, kalimutan mo na yung nag-100,000 ka monthly passive. Tama ba? So, yun, mentors, sobrang blessed lang natin kasi yun nga, na-hit natin yung dalawang goal natin na sinet ng 2023. Palakpakan nyo yan. Nandun kasi tayo sa opportunity na walang limit. So, praise God, nagawa natin mag-maintain ng minimum 500,000. Actually, for the past 5 months, nagmi-minimum 7 digits na tayo, passive. And sabi ko, grabe talaga sa IM Worldwide, nakakabaliw. Hindi ko talaga ine-expect. Pero, ine-expect ko siya, pero again, practical pa din. Tama? Kaya by next year, ang goal ko naman is ma-experience naman, ang target ko, ma-experience minimum 500,000 monthly, weekly. Tapos, ma-experience yung kahit isang beses lang, mag 1 million ng isang linggo. Bakit ako ganito ka-bold magsalita about millions? Kasi posible. Kasi nasa IM Worldwide ka. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo nga yung mga mata niyan. Mukha bang nagniningning sa milyon? No? Mga mens, posible. Pasabi nga, posible. Posible. Basta willing kang pagdaanan yung tinatawag nating proseso. Mga mens, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, nasa 3 months, less than a year, expect result 3 years from now, 4 years from now, with continuous hard work from today. Kasi guys, ang result sa IM Worldwide, pwede kang mag-give me 5 mag-just for you, tapos next month, wala ka ng income. So, hindi yun yung target. Ang goal mo is passive at papalaki. Tama ba? Yes. And yung pag-uusapan natin ngayon, I'll be your trainer, no? Ang pag-uusapan natin today is ano ba yung dapat kong gawin araw-araw para mag-create ng momentum. Again, mentors ha, hindi lang kung ikaw nagagawa mo na to, okay, good job, great job. Pero hindi lang dapat natatapos sa'yo. Ang goal mo, etong topic natin today, ginagawa na rin ng organization mo everyday. Kasi imagine nyo to ha, kung ako magtotalk, ang limit ko, let's say, ay 5 persons to 10 persons per day. And then let's say, ano na tayo, medyo practical tayo, nagtotalk ako ng 5 persons per day. Tapos, okay na yun, tama no? In a week, ilan na talk ko? 25. In a month, ilan na talk ko? 100. Pero let's say, meron na akong 4 na downlines, naturuan ko kung paano gawin yung training natin today, which is IM5. Nagtotalk din. Every day, ilan ang talk ng grupo? Ilan ang talk namin? Kung 5 kami nagtotalk ha, tapos 5 natutalk namin. Every day, 25. Yung 1 week ko, 1 day na lang. Kasi nagawa kong yung grupo mapagalaw. So, kung nandun ka sa stage na yon, this is a part ng pagbibuild natin mga mentors na dapat mong gawin at gawin ng organization mo kung ayaw maputol yung momentum. Okay? Excited na kayo matuto? Yes!
So, let's start. Ayan, ang topic natin for today. Ito pala yung clicker natin. I am 5. So, ready your notes, lalo na sa mga bago dito at mga first time. Okay, kasi medyo technical yung pag-uusapan natin. Huwag nyo akong tulugan. Bibilisan lang natin. Mga 15 minutes na, charot. Okay? I am 5, ibig sabihin yan, ito yung 5 bagay na dapat mong ginagawa araw-araw. Wala kang pwedeng magmintis dito. Ito ay kung gusto mong trabahuhin yung pangarap mo, ha? Pero kung hindi, pwede mo siyang gawin once a week. Up to you. Pero ito yung masabi ko. Kung ikaw, gagawin mo ang I am 5 once a week, meron dito, baka yung katabi mo, gawin yan everyday. At hindi na ako magtataka, sino ang makaka-build ng grupo, makukuha yung pangarap ng mas mabilis. Sino yung makakuha nun? Yung ginagawa yun every week o ginagawa yun every day? So, mentors yun ha. Number 1 is prospecting, para at least meron kayong idea. Last training ko, ito rin yung training ko, no? Nagpa-activity ako sa kanila, nagpasulat ako. Every person, meron yan minimum nakakilalang 150 person. So, isulat mo lahat yan, naging classmate mo ng elementary, high school, college, naka-work, naka-church, nakasama sa club. Isulat mo lahat. Don't prejudge. Ito ay may pera, walang pera. Ito ay healthy, walang sakit. Nagets nyo, mentors? Huwag nyo ipi-prejudge. Sulat lang ng sulat. Ayan. You have to create a prospect list. So, sa mga notebook nyo, mentors, make sure na hiwalay po ang listahan ng prospect list sa listahan ng utang. Okay? Ihiwalay po natin yan. Kailangan meron kang separate. Tatlo po ang notebook talaga pagka ikaw ay member ng I Am Worldwide. Notebook for prospects, notebook for training, and then notebook for the team. Ito na yung monitoring. So, ayan, before we prospect, meron lang tayong kailangan gawin. Makikita nyo sa dulo, no? Fix your social media. Ayan, organize your Facebook, fix your profile picture, make it clean and simple, make it attractive. Mentor, sino dito yung may mga FB friends pang ang profile picture ay hayop? O meron pa ba dito yung profile picture hayop? O, di ba? Yung pusa, aso. Hindi mahal na mahal ko kasi yung aso. Given na. Pero mentor, since ikaw ay nagnenegosyo na, yung i-invite mo, yung soon business partners mo, titignan yung profile mo sa FB. Ito bang tao na ito mapagkakatiwalaan? So, you have to make your FB professional. Di ba, meron ng ano sa atin? Meron ng acronym ng FB sa atin. Ano ibig sabihin ng FB sa atin? Hindi na po yan Facebook. Yan ay for business. Kapag ikaw nagnenegosyo na, yan ay resume mo na. Diyan ka na una nilang huhusgahan. Magtitiwala ba ako ng pera ko sa tao na to o hindi? So, make it clean, di ba? Bawal na dito yung working sa Krusty Krab, working di sa puso mo. Di ba? Ayusin nyo lahat yan, mentors. Ha? Meron pong training si VPI ka na Facebook Lift. Hanapin nyo po ito sa Facebook, no? So, sa YouTube. And pwede nyo tanungin yung mga mentor nyo regarding this training, mga mentors. Sobrang ganda niyan kasi tuturuan ka niyan. Ano ba yung dapat na pinopost, hindi dapat pinopost? Ano yung dapat na nakikita sa online account mo? Okay? 3 online strategies in Facebook. Number 1 is yung leads. Mga mentors, sa leads, ito yung pasok ng inquiry. Okay? Quantity versus quality. Ang goal mo, makakuha ng quality inquiry. Makakuha ka ng quality inquiry out of quantity. Same din sa pagbibuild ng tao. Hindi ibig sabihin na kapag direct ka, alas na agad yon. Tama? Possible makuha mo yung alas mo sa ika-10, ika-20, ika-100 na direct mo. So, ganun din siya, mentor, sa pagpa-prospect. But don't stop. Add new friends. Create your own page. Lahat po ba may page na? Taas yung kamay ng wala pang page. Sige po, taas ang kamay. Noong mga wala pa pong FB page, ayan si tita. Sige, wag kayo mahiya. Meron pa? Si Tito? Meron pa dito, guys? Wala pang FB page? Okay, thank you. Sino dito yung may FB page na nilulumot na?
Yung last post mo, 2021 pa. Di ba? Tapos nag-expect ka ng inquiry. So, you have to make sure na yung page mo ay working and moving. Always collect and new network and talk about them. People always want themselves to be the topic. Guys, kung gusto mo mag-prospect, kailangan open kang makinig sa kwento ng ibang tao. Meron kasing mga ganitong klase ng tao, yung parating gusto nila yung topic sila. May kilala kayong ganyan? Yung gusto parati sila yung bida. Di ba nakakainis? Di ba? Pero mga mentors, dito kung gusto mong magkaroon ng mga new business partners, you have to cut it off. Hindi siya pwedeng magpatuloy. Kasi kung gusto mong mag-interest yung tao sa ginagawa mo, kailangan mo munang maging interesado sa kanila. Okay, show interest. Ilan sila magkakapatid, anong natapos, but make sure para hindi ka parang HR ha. Meron kasi akong downline dati. Ilan kayo magkakapatid? Ganun magtanong talaga. Ilan po kayo sa pamilya? Sinong may sakit? Healthy po ba lahat? Ano ka, doktor? So, hindi ganun, no? Siyempre, parang friend, kwentuhan lang din. Next is to build curiosity. Post everyday activities. Sino dito yung naka-experience na ng Zoom gathering Zoom gathering with your team? Taas kamay. Paano nyo po pinupostan sa social media? Bibigyan ko kayo ng konting tip, ha? Kung bago ka pa lang sa business natin, huwag kang magkiklaim at magka-caption ng, "Thank you Lord, nasa I am worldwide na ako." Huwag ganun. Tignan mo, pagka nag-PM ka sa friend mo, lalayuan ka ng mga yun. Power. Diba? Gaganyanin ka na nila. So, ano yung pwede kong i-caption? Minimal lang. Something like, "Thank you Lord for giving me another opportunity." Tama? Very grateful that I have new friends. Diba? So, mga ganun lang, para at least curious yung mga ka-work mo. Ano nasa isip ng ka-work mo? Akala ko kami lang kaibigan niya. Buti pa siya may mga pag-ganun-ganon. Buti pa siya may mga ka-meeting sa Zoom. Ako wala. Kasi para ma-curious yung ibang tao, naghahanap sila ng bagay na nagagawa mo at meron ka na wala sila. So, wag mong i-reveal, di ba? Thank you Lord, nasa I am worldwide ako. Okay. Pwede mo siguro sa product yan, pero pag bago ka, we won't recommend, no? Post everyday activities about leadership, lifestyle, business, quotes, family, etc. Okay? Show them a positive change in your life. Sino po dito yung nakakita ng post ni President AM ngayon? Di ba? Ang dami po ng testimonial. Ang nakita ko kay Mentor Hannah, kay Mentor Mabel. Hindi ko pa napapansin yun sa iba. But that's a post na possible makarelate yung mga friends mo at family and relatives. No? So, sample po yun ng mga pwede nating i-post, no? Changes sa buhay nila. No? Attract them, check their time zone. Office break, lunch time, and break time. Pag nagpo-post at nag-a-attract ka, mga mentors, may timeline yan. Ito, para lang sa mga bago ha. May timeline po yan. Ang mga employees sa Pilipinas, anong oras gigising? 5:04. So, nagpe-prepare, naliligo. Anong oras na sa biyahe? 6:07 or 5. Nasa biyahe na po yan, nagdududut na yan ng cellphone. So, dapat nakapag-post ka na ng 6 a.m. Kasi, by 6 a.m., nagse-cellphone na yan. Kung magpo-post ka ng 8 a.m., late ka na. Bakit? Kasi yan pong tao na yan ay nasa work na. Tama? Kailan ulit hawak ng cellphone ng employees? Lunch break. So, anong oras ka dapat mag-post? Pwedeng 11:30, 11:45, 11 a.m., but wag mag-post ng 12 p.m. Late na nila makikita yon. Okay? Are you learning? Yes. Meron po kasi ako naging downline dati. Talagang nagpo-post po siya madaling araw. Diniretso ko siya. Sabi ko, sino bang pinoprospect mo? Manananggal? Diba? Huwag kang alam kong nocturnal ka. Diba? Alam kong sanay kang magpuyat. Pero, ibe-base mo yung posting hours mo and posting time mo sa client mo. Kailangan mo talagang mag-adjust dito. No? Office break, lunchtime, and ayan. Next is content.
Make sure to post only inspirational quotes, daily activities na ginagawa mo. 1 box. Alam niyo po, dati ginagawa ko, nung bago ako, lalo na, no? Di ba may barley? Pipicturean ko yung barley sa kamay ko. Kasi wala pa akong kotse, so sa jeep yon. Sa harap ng jeep, barley. Tapos, magpipicture ulit ako ng 1,000. Oh. Diba? Tapos, post ko yung 2 picture. Oh, yung barley, naging 1,000. Something na ganon. Be creative. No? Huwag mo nga hayaan na parati kang magka-copy-paste. Kasi alam naman ng kaibigan mo kung paano ka mag-posting. Alam nilang bardagul ka, tapos sa FB, di ba? Bigla ka nagpo-post ng English. Magulat yung mga yun. Sabi nito, bigla laging ganito to, di nga ito marunong mag-English. Di ba? Tapos yung kamag-anak ni last time, meron pa kami sa group chat namin, tawanan kami ng tawanan. Kina-copy-paste yung post ng mentor. Nakalagay, #goal with ganto. Nakopya niya. Ayoko na i-mention. Pero make sure na pag magka-copy-paste ka, baguhin mo sa way ng approach mo. Kasi mahirap mag-portray ng something na hindi naman talaga ikaw. Tama ba? Yes. Mahirap mag-portray ng something na hindi naman talaga ikaw at hindi ka makabuild ng grupo kapag puro peke papakita mo. Okay? So at least be yourself pa din. No? Create live videos, share testimonies. This is very powerful. Sino po dito yung nag-share ng testimonies sa FB My Day nila? Alam niyo po dati, bigyan ko kayo ng tip ha, paano kami nakapag-attract dati? Siyempre, maximize na lang din. Familiar sa product nating Garcinia? Yes. Oh. Ilagay mo yan sa first part ng My Day mo. Tignan mo, yung My Day na yan naabot ng more than 100 views. Pag nag-My Day ka ng mukha mo, minsan 28 views lang. Kasi yung mga tao, attracted sila pag may nakikitang skin. Agree? Ikaw, pag meron ka nakitang skin na sexy, di ba? O, click agad. Check mo lang. Nati-trigger eh. Di ba? I-check mo talaga yon. So, minsan, ginagawa namin yon. O kaya naman, minsan, tapos, after nun, product na. O kaya, pwede kang mag-My Day. Bahay na sobrang ganda. After nun, product na. Ang tawag doon, clickbait. Okay? Are you learning? You have to make sure na magaling ka sa mga ganyan, ha? Share your insights on the trend of the topic of your business. Next. Ito na. Paano mag-prospect list? Di ba pinagawa ko kayo kanina? Sabi ko, mag-create ka ng 150 list. I-divide mo yun sa 3. So, make a column of 3. Di ba? Yung name, and then divide mo sila. M-A-N. Meron pong iba't ibang kahulugan yan. M, ibig sabihin, means. Ito yung mga taong may means para mag-join. Ibig sabihin, may pera, may trabaho, may negosyo, mayaman, may credit card. Checkan mo yon. Okay? Next is authority. Okay? Ito po yung mga leader, government officials with position and may mga connection. Next is needs. Pwedeng mga chubby, sick, or yung mga walang-wala. Ilista mo dyan yung mga nangungutang sa'yo parate. Di ba? So, i-divide mo sila kasi lahat po yan ay may need. Okay? Para at least alam mo kung paanong approach yung gagawin mo per person. Iba-iba kasing atake bawat tao. Ang goal mo is mag-add new friends 10 a day and that will be 70 new friends a week. Sino dito yung FB friends mo nasa 100 plus pa lang din? Taas kamay. O, sige na, wag na. Baka mag-guilty ka eh. Guys, no? Ang goal natin, yung FB friends natin, umabot ng 5,000. Okay? At ang goal mo, hindi yan mapuno ng members. Okay na may FB friends kang members. We recommend na mag-add ka ng mga top mentors, teammates, but you have to make sure na meron kang space for non-members. Kasi yung non-members po, yun yung mga prospect business partners mo. Okay? So, mamaya, or pwede mo gawing assignment any day soon, mag-delete ka ng mga FB friends mo, lalo yung mga jejemon. Diba? Yung mga nag-share-share na mga punak. Alam mo yung mga mentors and
pwede ka na mag-delete. Or second point natin is inviting. Paano mag-i-invite ngayon? Di ba, nag-create ka ng listahan. Coach, paano ko sila i-invite? Iba-iba approach. Networking is more about farming than it is about hunting. It's about cultivating relationship. Sino dito, yung napapay-in ka ng mentor mo, wait lang ha, napapay-in ka, pero matagal kang niligawan. Taas kamay. Yung ang tagal kang hinitiritan, sinatchat, di ba, bago ka sabihan na, uy, may business pala ako. Mentors, ang tawag doon is cultivating relationship. Nakaka-warshock kasi kapag ikaw, bigla ka nag-approach, sis, kamusta ka na? Okay naman. May business pala ako. Anong gagawin mo sa FB friend mo na yon? Tanungin nga kita, wait lang ha. Let's say, minessage ka ng ganon. Like, sobrang direct ng approach. Sis, pwede kang mag-join sa business namin. Bro, pwede kang mag-join dito. Kung ikaw yung i-message hindi ikaw yung nag-message. Anong gagawin mo sa tao na yon? I-ignore mo, no? Yes. Tapos alam mo, pagka nag-chat na siya sa'yo, para ka na nanggigilaitin na parang, i-recruit ako na ito. Huwag mong gawin sa client mo yung ayaw mong ginagawa sa'yo. At ayaw mong gawin sa'yo. Okay? So, cultivate relationship. Make it natural. Okay? Warm market versus cold market. Ang goal natin, anong pinagkaiba ng dalawang nasa picture? Yung isang tao, hinahabol niya yung aso. Yung aso dito, yan yung parang prospect natin. Sa kabilang picture naman, meron lang siyang food, yung aso na yung lumalapit. Ang goal mo dito is mag-demonstrate ng high value sa tao, sa community mo, na sila na yung mag-a-approach sa'yo. Tama ba? Ano gusto mo? Ikaw yung lumalapit sa iba, nag-aalok, o sila yung lumalapit sa'yo, nag-i-inquire? Sila yung lumalapit, nag-i-inquire. O, meron training si Mentor Poy. Si Mentor Poy, favorite kong speaker dito, yung attraction marketing. Nako, tinuturo yan. Paano yung tao, yung mag-i-inquire na sa'yo automatic. In-apply ko yon. Kaya po halos lahat ng pay-in ko, warm market. Tsaka means, pag nag-house sa akin, auto-pay-in, ganun. Kasi napagod ako dati ha, bigyan ko kayo ng reality. Meron kasi akong senior dati nag-post, ang sakit ng gout ko. Tapos, alam mo yung nag-post siya, tapos caption na nga lang, may mga emoji pa, tapos ang sakit-sakit daw ng gout niya. Tapos in-approach ko, sir, sabi ko, meron kaming product makakatulong sa gout mo. Sinindang ako, na-hurt ako. Sabi ko, ayoko na mag-approach. Pero hindi ako nag-stop mag-IM. I learned another approach, which is attraction. Pag meron kang na-determine na need ng tao within the community, mag-post ka about doon. Alam mo, di ba nag-post siya about gout? O nag-post siya kasi ang taba-taba na daw niya. Mag-my day ka ngayon ng pumayat. Mag-post ka ngayon ng mga testimonies about doon sa iniinda niya. Tingnan mo, walang rejection. Trust me. Tapos mag-curious yun sa'yo. Paano gumaling sa niya yan? Sa cancer niya. Kasi may cancer pala siya. Minsan kasi, di ba, yung ang ganda naman ng intention mong mag-approach, pero hindi nila na-appreciate yon. So, yan yung nasa picture na yan. Gusto mo bang ikaw yung humahabol o ikaw yung hahabulin? Yan. Different types of inviting. So, meron pong iba't ibang approach. Later, I will share you scripts, guys, na pwede nyong picturean. Pwede nyo ring i-share sa downline ninyo. Ito, ang labanan dito is application. Lahat tayo natuto, lahat tayo may kopya nito, mababalikan to sa FB Live. Pero ang labanan, kung sino ditong lalaki at magiging successful is kung sino mag-a-apply. Okay? We have here consumer approach, third-party approach, home party, boosting ads, 3-feet rule, business approach, survey approach. 3-feet rule, it worked in a way na, alam niyo yun, yung nakatabi mo sa bus, nakatabi mo sa jeep. Dati po, ang ginagawa namin, na-share ko na rin to last training ko, di ba may ganda na yung paper bag natin? Pati nga po ng paper bag natin. Oh.
Ang ganda ng paper bag natin. Palakpakan natin sa IM Worldwide, oh. Meron tayong orange tsaka black. Pero dati po, nung nag-start kami, ang pag-release po ng products, nasa plastic bag. As in like yung plastic parang sa palengke. Ganon. So, ang ginawa po namin, bumili kami ng mga transparent na bags. Doon po namin nilalagay yung products. Grabe po, ang dami talagang naku-curious. Pag nakikita nila mga box-box na maliliit, anong product yan? Sa jeep, sa bus, sa LBC. So you have to make you have to make a way paano ma-curious yung mga tao sa paligid mo. Your goals is to set appointment. Ito pala ha, clarify ko lang. Ang pag-i-invite, hindi po siya pagpe-present. Marami kasing ganito mag-invite. Sis, gusto mo ba kumita ng 20,000-30,000 a week? Pwede to part-time. Good. Ang ganda, no? Tapos, nag-reply yung kaibigan. Sabi, maglalabas ba ako dyan ng pera? Oo. Wala akong pera. Mali na agad yung respond. So, meron iba't ibang approach. Later, ituro ko sa inyo, no? Ang goal mo is wag mag-present. Ang goal mo is makapag-set ng appointment. Kahit nga wag mo sabihin yung company name eh. Marami po kaming nahatak dyan. Okay, let go of the outcome. Be excited in the proper state. Education and understanding. No forcing. Okay? Posture is the key. Curiosity is also the key. Have an appointment scheduled during Hakot Days. Best way to invite is to call. Okay, what to do? Add new friends on Facebook. Create Facebook page. Ito na po yung pagkukuha natin ng leads ha, o pagkukuha natin ng inquiry. Meron pong iba't ibang approach. Later, meron tayo dito. Pakita ko. How to invite. May steps tayo. Kita nyo? Step 1, in order para magkaroon ka ulit ng connection. Kasi yung friends mo na yan, baka friend mo ng high school, 3 years, 5 years, 10 years na hindi nagkakausap, tapos bigla mo in-approach, di ba? Ano lang, subtle lang yung pag-approach. Pwede ka munang mag-comment sa post niya. Di ba? Ang ganda dyan. Happy anniversary. Di ba? Looking good. O, di ba? Kung gusto niyo yung avatar, yung nakaganon, hi. Nakadepende sa'yo. Pero subtle lang. Always subtle lang ang approach. Kasi kung gusto mo yung garapalan, yung mag-join ka ngayon, comments, pwede mag-work sa'yo ha, pero it didn't work for me. Pwede mong gawin, no? Add and then message. So, like react ka muna. Step 2, pwede mo na siyang kamustahin about their family, about their occupation, recreation, yung mga hobby nyo dati na magkasama. Sis, bro, naglalaro ka pa rin ba ng basketball? Laro naman tayo minsan. Sabi niya, hindi, wala akong oras. Kasi parati na akong babad sa work. Pagkatapos ng work, pagod na, tulog na lang, family time na lang. Okay. Pwede mo nang tanongin yun, di ba? Hanggang kailan mo gusto ng ganyang setup? Meron akong alam na opportunity na pagkatinrabaho natin, 1 year from now, pwede ka na ulit makapaglaro ng gusto mong hobby. Ganun siya. Bago mo ibagsak yung message mo, make sure mo na madaanan mo to, ha? And then always keep it short and simple. Sa pag-invite, no explanation. Huwag maging defensive. Networking ba yan? Ano isasagot? Hala. Black. Pag tinanong ka, networking ba yan? Ano sasabihin? Di ba tinuro na to ni Coach TJ, Naghahanap ka ba ng networking? Yun ang sasabihin. Sabi niya, hindi, ayoko ng networking. Good. Magugustuhan mo to. Sabi naman, tinanong mo, naghahanap ka ba ng networking? Sabi niya, yes. Good. Magugustuhan mo to. Okay? And then, ang goal mo is maset ng appointment. Last time, nagturo ako sa mga leaders ko, paano, lalo na yung mga titas, hindi sila maalam paano sasagot. Pag tinanong ka kung maglalabas ng pera, ito lang sabihin mo, depende sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, depende sa'yo. Ito nagbavari din to, depende sa relasyon nyo dun sa tao. Pero kasi ako, pagka alam kong kakilala ko at kaibigan ko, kaya kong kabardagulan ko, go lang.
Di ba, depende sa'yo. Kung maglalabas ka, okay. Kung hindi, okay lang. Pero ang maganda, pakinggan mo muna. Tama ba? Yes. Ang goal mo kasi, maset ng appointment. Hindi mo goal, mapresenta na agad nung nag-i-invite ka. Yes. Okay? O, paano? Tinanong naman, magbebenta ba ako dyan? Ano sagot? Depende sa'yo. Pwede ka magbenta, pwedeng hindi, nasa sa'yo. Pero pakinggan mo muna. Tama ba? Yes. Pag sinagot mo kasing, yes, magbebenta ka dito, hindi ako mahilig magbenta-benta. Sige na lang, tsaka na lang. Na-attract mo na siya dun sa 20,000, 30,000 part-time eh. Nag-inquire na siya, nag-interest na. Tapos sinunog mo kasi sinabi mo, yes, magbebenta ka dito. Yes, maglalabas ka ng pera dito. Di ba yung iba, ganito pag-arapal pa sumagot eh. Lahat ng negosyo may kapital. Uy, saglit. Inaway mo yung client mo. Okay, wag natin gagawin yan ha. Always keep it short and simple. Ang goal, ano? Maset ng appointment. Okay, wag yung na-invite mo ngayon, present na ngayon din. Bihira yung nagjo-join doon. Okay, magtiwala ka sa akin. Inviting. The goal is to build organization. Invite 2 to 4 closest of your friends. Focus on inviting within your warm network. Trust where trust is already established. Ito po para sa mga bago. At pag ikaw nag-i-invite ng warm market o yung mga kakilala mo, masakit, sobrang sakit. Na-experience nyo na po ma-reject ng loved ones mo? Ma-reject ng best friend mo? Actually, minsan nga po, hindi ka naman talaga ni-reject. Sobrang taas lang ng expectation mo kasi. Ito, since kaibigan ko to, kababata ko to, di ba? Sabay kami naligo nung bata kami. Wala kami salwal. Magjo-join to sa akin. Ako na bahala dito. Di ba? Ganyan yung ano mo. Ganyan yung confidence mo. Ganyan kataas yung expectation mo. May pinagdadaanan, hindi naka-join. Ang nasabi niya naman, hindi pa ako ready. Pero ang pumasok sa'yo, nireject ka. Sobrang taas ng expectation mo. So kapag ikaw nag-i-invite, no expectation. Kung ayaw mo masaktan. Mahirap umasa, tama? Maraming paasa. O, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang paasa? Ba't ang dami nag-yes? No? O, ito na, inviting, ito na yung mga script po natin. Mag-next na tayo dito. Straight to the point, meron yan, pwede yung picturean, sige. Sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa sis, ano yun? Okay, ito yung ni Piolo Pascual and Heart. Kamusta sis? Etc. Marami iba't ibang approach yan eh. So, pwede kang maghanap ng, sis, are you looking for another source of income? Another business? Diba? Employee approach, kapag empleyado, use racket or extra income. Never use business. Bakit? Para sa mga empleyado, ang negosyo ay gastos. Diba? So, gamitin mo lang racket, extra income. Sis, open ka pa ba for a part-time? 2 to 3 hours, pwede ka kumita 30,000 a month. Sabi niya, yes. O next is third party. Ito, sobrang ano to sa akin, nag-work to sa akin ha. Yung third party, pasabi, may kakilala ka ba? May kakilala ka ba? Ayan. Dati po, nung nagbabarko ako, ito yung pinaka nag-work sa aking approach. Since S po yung personality ko, hindi talaga ako madirect. Hindi na talaga, parating pagilid. Parating pagilid po yung approach ko. Sis, baka meron kang kilalang interested mag-business. Sabihan mo naman ako. Meron kasi akong friend, yung friend si RJ. Meron kasi akong friend na merong business plan na open for, na good for seafarers. Pag may kakilala ka, sabihan mo naman ako. O, diba? Parang wala akong parte doon, no? Pero pag nagsabi siya ng yes, o di, punta ka sa office. Join ka. Okay? So, yan yung third party. Sis, baka meron kang kilalang may sakit. Sis, baka meron kang gustong pumayat.
Bro, baka meron kang naghahanap ng another income. So, ito na yung mga script, guys. Cellphone script. Oh, may na-discover ako kung saan magagawa natin kumita habang nasa Facebook or cellphone. Would it be okay if I share it to you 4 p.m. tomorrow? Okay, cellphone script yan. Pwede nyo gamitin yan. Next script, hot button script. Oh, RJ, nabanggit mo sa akin dati na gusto mong makapag-travel. Meron akong na-meet na super successful na tao at madalas siyang mag-travel at willing siyang ituro sa'yo kung paano nakapag-travel katulad niya. Pupunta siya tomorrow sa Blanc, sa Ortigas. Would it be okay if makadaan ka? Problem solution script, nabanggit mo sa akin dati na pagod ka na sa trabaho. May idea ako kung saan magagawa mo makapag-resign at kaya matapatan ang kinikita mo sa trabaho higit pa. Would it be okay if i-share ko sa'yo? Okay? Side project script, meron akong bagong project na ginagawa ngayon. Kasama ko ang mga successful na negosyante. Kasama ko si Heart Evangelista. Diba? You can use that. Kayo na, itong mga script na to, laruin mo na lang. Okay? But normally, ito yung flow niyan. And we are forming a team at isa ka sa mga napili ko. Would it be okay if i-share ko sa'yo? Ito pala, parati kong sinasabi, sa bandang dulo ng chat namin, sa bandang dulo ng chat namin, don't worry, no commitment. Okay? Kasi yung iba nape-pressure. Okay? So, don't worry, no commitment. Okay? Business proposal script, meron akong business proposal sa'yo. Kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Ayan. Third party script, patulong script, patulong naman. Meron kasi kaming quota ngayon. Kailangan ko mag-invite ng 3 tao. Okay na yung 2, 1 na lang. Pwede ka ba? Ayan. Next, side project script. Meron akong bagong project. Ay, nagawa na, nasabi na to kanina, no? Ayan. Meron akong business expand dyan sa area nyo. At naghahanap ako ng mga tao na katulad mo ng taga dyan. Kung sakali ba interested ka pa kumita on the side bukod sa trabaho mo. Ayan. Direct approach. Kasi direct approach. Meron akong negosyo. It's a direct selling company. Name of the company and I am worldwide. Would it be okay if i-share ko sa'yo tomorrow 4 p.m.? Importante sa akin kung masusupport mo. Ayan. And then, iba't yung mga approach. Are you learning, guys? Yes. O, yan. Picture-picture nyo na lang, ha? Consumer approach, free taste. O, bibigyan mo ng produkto, tapos patitikman, and then, pero pag nagustuhan niya, next na, order na. Okay? Tapos pagka nag-order na yon, sa susunod nun, member na yon. Always be excited kapag ikaw ay nag-i-invite, but always remember SW4. Ano po yung SW4? Some will join. Some will not. So what? Someone else is waiting next. Ayan. Meron pang ibang nag-iintay. Kaya huwag kang ma-pressure, huwag kang madismaya kapag yung ibang tao hindi nag-yes sa invitation mo. Tama ba? And rejection is always normal eh. Diba? Inalok ka ng kape, tumanggi ka. Rejection. Diba? Pumapara ka ng taxi, pumara ka ng jeep, hindi ka hinintuan. Rejection. Pag ikaw ba na-reject, magdadrama ka? O sample na lang, pumasok ka ng fast food chain. O. Pagpasok mo, tumingin-tingin ka dun sa may bilihan. Pagtingin mo sa mga bilihan, kumanang ka agad, dumiretso sa CR. Sino nagawa na yan? Oh. Hindi ka na bumili, dinumihan mo pa. Di ba, hindi mo lang nireject yung business owner na yon. Di ba? Nadumihan mo pa eh. Umiyak ba yung business owner? Naghalumpasay? Ayoko nang tuloy itong negosyo na to. Ang sakit ma-reject. Nagdrama. Yung iba kasi dito, nagbi-business, nag-IM worldwide, nagbabarley. Nung humindi lang yung kaibigan, ayoko na po, mens. Ang hirap-hirap pala ng business. Tama ba?
Drama mo eh. Tama ba? So, mga mentors, ito lang isipin mo parate. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Tsaka wag kang ma-offend, baka yung tao na in-invite mo, hindi pa siya ready talaga at the moment. Okay? Meron po ako, ito napapayin ko ng platinum. Meron po ako, sobrang close na close ko to nung college. As in like, super body-body talaga. In-invite ko po siya, pinresentan ko, hindi siya nag-join. So, syempre, hurt na hurt ako. Parang, body-body. Hindi ko siya in-approach. Nag-chat naman kami, pero out of business na agad. Tapos, tuloy-tuloy pa rin akong business. Nakita niya, nagkaka-result na ako. And then, nag-post siya ng, parang nagpalit siya ng cover, ng profile picture na kandila. Sabi ko, bro, condolence. Sinong nawala? Piniem ko ng ganito. Kasi hindi nila kamag-anak, pero sobrang close sa family nila. Pero nagpalit siya ng ganon. Tapos, nag-usap-usap na kami, dumating na about sa business. Sabi niya, buti ka pa. Ang ganda na ng business mo. Sabi ko sa kanya, dati kasi inaalok kita eh. Actually, ano yung reply niya sa akin ha? Actually, inaantay nga lang kita, i-approach ulit ako eh. Nahihiya kasi ako. Tapos, eto ginawa ko. Kinabukasan, pinuntahan ko sa bahay nila, tinok ko. Eto mga mens, yung malupit doon ha. Kinabukasan, pinuntahan ko. Parang after a year, kasi nanireject niya ako 2 years. Tapos tinok ko siya. Pagkatok ko sa kanya, hindi pinaresent ko na, sabi ko, ito yung plan para sa atin, part-timers, good for part-timers. Anong gusto mong package dyan? Sabi niya, maganda yung jade, pero siguro, sige, platinum na muna ako. Sige, go. Tara, simulan na natin. Sabi niya, sige, Jay, saglit lang, akyat lang ako. Umakyat. Pagbaba, may perang dala. Platinum. So, yung mga tao, minsan kasi, hindi lang, lalo na yung mga natok mo dati, balikan mo pa din hanggat di ka binablock. Lalo na kung tagal-tagal ka nang fina-follow niyan, di ba yung nanonood sa My Day mo, mens, nag-aantay lang ulit i-approach mo yung mga tao na yan. Mamaya, nakatingin kayo sa My Day nyo, dun sa malilit na bilog doon. Okay, ito, networking ba yan? Diniscuss na natin to kanina. Maglalabas ba ng pera dyan? Tinuruan na rin kayo kanina. Additional note, inviting is not presenting. Hindi ka nagpe-present. The goal is to set a schedule. Paano mag-set ng schedule? Ganito. Schedule at least 1 to 2 days and kailangan mo maging proactive. Kailangan advance ikaw ang nagko-control ng conversation. Paano? Nakachat kita ngayon, hindi nag-interest ka na. Ako yung mag-o-offer sa'yo ng date. Bro, anong mas prefer mo? Weekday or weekend? Pero syempre, maging matalino ka na. Tansyahin mo na kung siya ba ay working. Siya ba ay nasa isang anong bansa. Kasi yung oras na ibibigay at araw na ibibigay mo, alam mong available na siya. Tapos magsasabi ka ng, anong ba mas okay sa'yo? 7 p.m. or 9 p.m.? Tuesday or Thursday? Parating ikaw yung may control, okay? Wag yung ganito yung tatanong nyo, kailan ka ba available? Yung ikaw yung parang naghahabol. Mga mens, wag gagawin yan yung parang ikaw naghahabol, ha? And then, of course, setting appointment and inform your mentor. Ito, ilagay mo to yung mga mentor and details ng mentor mo. Wait lang. Nandyan, alam ko nilagay ko yan dyan eh. Ayan o. Pag nagpapatulong ka pa sa mentor mo, ilagay mo dyan yung prospect name, background, paano na-invite, anong status, date and time, venue, and idea. Basta bigyan mo ng idea yung mentor mo. Mens, ito pong na-invite ko, classmate ko dati, na-talk ko na to, and then meron kasing sakit yung mama niya. Mahirap kasing papatulong ka sa mentor mo. Mens, patulong po ako pa-close, tapos blindly wala siyang idea dun sa client. Hindi niya alam tuloy. Sabi niya, no, ang ganda po ng I Am Worldwide pang retire. Diba, no? Tapos yung kausap, estudyante. Diba? So, kailangan ma-connect kasi para at least inform yung mentor mo. And then ito guys, make sure na alam mo yung schedule ng IBP sa office. Mali po ito, hindi ina-next ko na to. Kailan po ang IBP sa IM office? Monday, Friday, and Saturday. Anong oras? 5 p.m.
Anong oras kang magpapapunta ng client? 4 p.m. Save 3. Para at least maikot-ikot mo na siya dito. Ikot-ikot lang. Di ba? Matur mo na siya. Pag-akyat, ito yung office natin, etc. May training para dyan na. Hi, baby. Ganyan-ganyan yung mukha ko ng bata ko. Oo, ganyan-ganyan yun. Ewan ko ba't naging ganito. Invest in presenting tools. Third na tayo na-invite mo na. Then the goal is mapresentan. Invest in presenting tools. Clearbook, iPad, laptop. Download all PPT slides, brochure, application form, ballpen, paper, stable internet connection, tarpaulin. Effective presentation, wear a presentable outfit. Ito, diniscuss to kahapon. Hindi kailangan branded, ang kailangan presentable. Build a rapport first. State the problem, offers a solution, keep it short and simple, story sells. Guys, pag ikaw nagpe-present, no, lalo na po ako, may mga presentation ako na tumatagal na ng 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Depende kasi sa need ng tao. May mga tao kasi na magtatanong ng, ano ba yung mga package dyan? Discuss mo sa akin lahat. Pag sinabi yung discuss lahat, dinidiscuss ko lahat. Pero mabilisan. Kung bago ka kasi, minsan ang haba ng presentation mo. Ngayon, ang goal mo is, magamay mo siya ng sobra to the point na para ka na lang nagkukwento. Okay ba yon? Yes. So, the secret to mastery is experience. Repetition. Paulit-ulit mong mag-present. Mens, ito may napresentan ako, yung last na napa-jade ko. I think, nagsimula kami sa Complan. Bago pumunta sa product. Ang saya, di ba? May mga ganun. Iba-iba na yan ng strategy. IBP scenarios, ayan. Venue, ayan, pwede nyo picturean na lang. Sa mga coffee shop, wag po sa bahay ng client. If sa bahay ng client, make sure na walang istorbo. Ayan, remember nyo lang sa pagpe-present, meron pong 3C, company background profile, company products, and company compensation plan. Sino dito yung hindi pa nagpe-present as of now? Meron pa ba dito? Mens, ito sobrang dali lang po i-present ng IM Worldwide. Pero kailangan mong mag-aral. Okay? Ayan lang yung 3 C na kailangan mong aralin. Kailangan alam mo kung paano ibida yung company. Kailangan alam mo kung paano ibida ang produkto. Kailangan alam mo kung paano ibida ang kitaan. Simple? Yes. Kaya pong gawin? Yes. Kayang ituro? Yes. Okay? Ang goal hindi lang para sa'yo. Ang goal mo, downline mo, kayang ibida ang company, kayang ibida ang produkto, kayang ibida ang kitaan. Okay? Study. Next is closing. Closing technique. Ito pala, no? Closing sale is mutual agreement of both party as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Selling is not about forcing, it's all about sharing what you believe. Okay. With regard sa closing ments, don't expect and wag kang magbigay ng hopes sa words. Sino dito yung napaasa na? Sabi magjo-join, tapos hindi ka na kinontak after. Kasi umasa ka, kaya ka nasaktan eh. Ito po yung tinuturo ko parati sa team, hanggat walang pera, wag kang maging masaya. Hanggat wala pa yung pay-in na payment. Package payment, wag ka muna maging masaya. Mens, Jayjun eh. Di ba, nagsaya-saya ka na ngayon. Tapos, hindi ka na kinontak. Tapos sabihin mo sa mentor mo, ayoko na, mens. Ang hirap ng business. Kasalanan mo yan. Expect ka kasi. Sabi sa'yo, wag kang maging masaya hanggat walang pera eh. Tama, no? Meron bang non-member dito? So at least, aware ka. Kasi mga mentors, kailangan ang goal is maging batot manhid ka dito, Batman. Ano? Closing tips. Help your mentor to close the deal. Kung si mentor mo na nag-present, sinuportahan ka ng mentor mo, tandaan mo, hindi magjo-join yung client mo dahil sa mentor mo. Magjo-join yung client mo dahil sa'yo.
Okay? So, kailangan ng tulungan mo dyan. Huwag niyong iiwan yung upline nyo, ha? Upline, di ba, ginoin mo ako dito? O, ikaw na bahala lahat. Naku, mens, huwag niyong gagawin. Singilin ka niya ng bayad. Sige ka. Membership benefit, be aggressive, and ang goal is always on the spot. Ito, mag-focus ka kung ano yung benefit ng tao sa product. Okay? Ng benefit ng tao sa company, no? Use assumptive closing. Ito, meron pong specific training na closing sale. Panoorin po natin. May mga magaling na speaker tayo dyan. We have Mentor Marlon. We have Mentor Dave. Marami pa mentors magagaling mag-close sa company natin. So, study, study, study. Ha? Don't celebrate closing a sale. Celebrate opening a relationship. Okay? And lastly, sa IM5 po natin, di ba para tayo nag-rap? Ang bilis, di ba? Follow up! Ito wala. Later, alam ko na-excite kayo. Meron tayong poster, tama, no? Yes! Alam niyo po, later may maglalabas lang naman ng kotse. Pero hindi basta-bastang kotse. Kasi yung mamayang ilalabas na kotse is sports car. No, later na ulit yan. Follow up muna tayo dito. Ba't ko hindi dinaanan? Kasi pwede niyong ipang follow up yon. Na-entryhan ko pa, di ba? Follow up is what you do after initial pitch to encourage the prospective customers to take the action of joining. Okay. Meron tinatawag na 48-hour rule. How does it work? After the presentation, dapat meron ka ng self-clock. Mens, after mong presentan yan, pinagtulungan niyo ng mentor niyo, di ba? Tik-tak, 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 tik-tak. 48 hours lang. Pag yan hindi mo na follow up ng 48 hours, goodbye. Nawawala po ang interest niyan. Ang interest kasi ng tao, tumatagal lang sa kanila yan within 2 days. Yung excited na mag-join, gusto gawan ng paraan. Kaya yan, pag hindi mo na force, kapag hindi mo na tulungan kung paano gagawan ng paraan yung pang-join nila, mens, baka mag-join na next year na. So, always kang pumosisyon sa part na matutulungan siya na makapag-join agad. Kasi ang magbe-benefit naman at the end of the day, siya pa din. Tama? Ayan. Sales statistic, focus na lang tayo sa baba. 80% of sales are made on the 5th to 12th contact. Sa ika-5 hanggang ika-12 contact. Diba? After the presentation, chat mo na, sis, ingat ka pag-uwi. Bro, ingat ka pag-uwi. Tapos kinabukasan, sendan mo na agad ng pwede mo sendan ng good morning, okay, Bible verse. Sis, punta ako sa office mamaya, process na rin natin yung account mo, sabay na natin. Gets? But be aggressive. Okay? Tapos, hanggat hindi ka binablock, huwag tigilan. Okay? Don't be afraid of follow-ups. Solution. Ito yung reason kung ba't hindi ka matakot mag-follow up, ha? It's not for you. Change the way you think. You're not following up with the prospect to spam them, annoy them, or pressure them into making a purchase. We don't want that to happen. Ayaw ng tao na pe-pressure. Pero, position mo yung sarili mo na you're being persistent because you have a product or a solution that can help them fulfill a need. Di ba sis, sabi mo last time, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Meron ka bang ibang paraan bukod sa IM Worldwide? Sabi niya, wala. Tara na, simulan mo na. Remind mo lang siya kung ba't niya kailangan yung business. Remind mo lang siya kung bakit kailangan niya ng discount. Remind mo lang siya kung para saan niya gagawin yung opportunity. Okay? Add them on Facebook. List them on your prospect list. Be excited always. Your mindset is excited ka na tulungan sila versus peperahan. Okay? Potential leaders can add on your group page and group chat. Additional, skill. Diba tapos tayo sa IM5? Ano ulit yung una? Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Ito po ay additional na lang na skill na dapat lahat meron tayo. Which is promoting. Sino dito gusto makabuild ng malaking grupo? Oh, thank you. Gusto makabuild ng malaking grupo? Taas ulit.
O, wag bababa. Ibaba po yung lahat ng may ticket na sa ISO. O, yung iba, binaba na din. Sige, baba nyo na. Kakayaan tayo dito. Eto pa. Sino dito ulit gusto makabuild ng malaking grupo? Wala nang taas ng kamay. Sige na nga, baba nyo na. Ito na lang ha. Itaas yung kamay nang meron kang downline na may ticket na ng ISO. Be proud. Alam niyo, mentors? Sila yung mga gumalaw, thank you, sila yung mga upline na gumalaw para sa organization nila. Tiniap nila. Ito yung training na hindi mo dapat malampasan. Mapalagpa, sorry. Okay ba yun? Yes. Pagalingan, paano ititiap yun? Grabe, mentors. Alam niyo ba sa event na yun, ha? Sandamo ka lang sports car. Para silang nasa car show. Di ba, mamili ka nun eh. Alam, may natendan nga kami dating car show. Mens, alam niyo yung pinakamagandang kotse? Fortuner na sinet up. Yun na yun. Sabi ko, ito car show na ba to? Sa IM Worldwide, araw-araw parang car show. Pero yung nakikita nyo sa baba, wala pa yan. Kasi nandun, baka mga more than 20, 40 sports car. Okay? So, tulungan natin yung mga downlines natin, magkaroon ng mga picture pang promote, di ba? Ma-inspire, kagaya mo. Huwag kang papayag na, ikaw na i-inspire, na babaliw, tapos yung downline mo, hindi. Ang selfish mo naman. Tama? Ikaw natututo. Tapos yung grupo mo, hindi natututo. Okay lang ba sa'yo? Hindi. So, anong gagawin? I-invite sa... tomorrow is the last day of payment para humabol sa early bird. Nag-promote pala. Last day na tomorrow para makahabol sa early bird. Push nyo na yung mga downlines natin. Okay? Again, it's not for us, but for them. Okay? That's sample of promoting. Promote IBP, IM trainings, incentives, team events, activities, and event company events. Okay? Sa ISO pala natin, dun i-award yung mga mabibigyan ng mga libreng LV bag, LV shoes, iPhone 15 1 terabyte, di ba? LV belt. Ang dami pa dun. Mabibigyan ng Rolex, AP, Hublot. Ay, naku mga mentors. Kaya dapat nandun tayo lahat. Okay ba yon? Yes! Ang absent, maghihirap. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabihin mo, dapat nandun ka. Pag wala ka, maghihirap ka. May sumpa ito. Kasama yung viewers. Ito pala mga mens, no? Yung viewer sa mga, I think, international, just wait for further instruction. But you can also pay now. Pero I think mayroon magkikreate ng Zoom for you. Ito again ha, for international only. Pero kung ikaw ay mga nasa province, lumuwas ka. Palakpakan natin Mentor Janet, nakikita ko nandito. Alam niyo ba, si Mentor Janet, di ba, taga Bohol yan. Bawat event ng company, nandito yan. Ginawang Cubao ang Manila. Kasi kumpanya niya ito eh. Tama? Pag kumpanya mo, bibigyan ng oras, hindi. Ganun ang mindset. Kumpanya mo, negosyo mo, bigyan mo oras. Okay? Thank you so much. Pero hindi pa tayo dyan natatapos. Excited na ba kayong makilala yung newest sports car achiever natin? Alam niyo po, ito nakaka-inspire sa tao na to ha. Baka yung iba hindi pa nakakilala ha. Yung tao na to, grabe, na-invite lang sa IM Worldwide para magbit-bit ng laing. As in, saling ket-ket lang dati. Pero ngayon, naka-sports car na. Etong tao na to, ito rin yung nagpatunay na hindi mo kailangan makapagtapos ng pag-aaral. Sorry ha, hindi ko sinasabi huwag magtapos ha. Pero hindi mo kailangan magtapos ng pag-aaral para yumaman. Kasi ito, kahit bata pa lang mayaman na. No? So, be excited kasi itong tao na to, isa na tong icon sa mga kabataan. Sinusundan ng maraming,
dito no sa company natin. Without further ado, let's all watch this video.